Puspusan na ang paghahanda ng Kamara para sa pagsasama-sama ng nasa 13 komite bukas para sa pagdinig. Ito'y hinggil sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Live. Jules, all systems go na ang House of Representatives para sa isasagawang joint hearing ng 13 komite ng Kamara bukas. Layunin nito na maibsan at mapabilis ang hakbang laban sa mabilis na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kabilang sa mga komite ng Kamara na inatasan para sa Unified Legislative Response ay ang Committee on Ways and Means, Labor, Agriculture and Food, Energy at Foreign Affairs. Kasama rin ang Committee on Aquaculture and Fisheries, Transportation, Information and Communications Technology, Economic Affairs, Social Services, Trade and Industry, Overseas Workers Affairs at Appropriations. Pangungunahan ni Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo ang unang formal na sesyon ng expanded panel. Inatasan ni Speaker Faustino Bogie III ang mga komite na magtipon ng datos, makipag-ugnayan sa executive at bumuo ng konkretong solusyon para sa agarang tulong at pangmatagalang na katatagan. Tatalakayin sa hearing ang supply at presyo ng langis, epekto ng tensyon sa Middle East at mga posibleng hakbang ng gobyerno. Pag-uusapan din ang mga panukala, kabilang ang Bayanihan 3 na may bersyon din sa Senado. Tatalakayin din ang pagpapaspas ng implementasyon ng suspensyon ng excise tax sa pamamagitan ng pagbibigay ng credit. Ang punto namin is, bakit doon lang sa bagong darating, pwede naman natin tanggalin na doon sa nasa merkado na kahit nabayaran pa yan ng excise tax. Pero ang gagawin natin is bigyan ng tax credit. Yan po ang, wala po ang decision dyan, to be fair. So isa po yan sa mga pag-uusapan natin bukas para mas maipaglaban natin. At Kaugnay naman ang mungkahi na taasan ng minimum wage income, kasunod rin ang tumataas sa inflation rate. Ayon kay Kimbo, posible rin pag-usapan ito sa mga isasagawang pagdinig. ayoko pangunahan kung ano ang mga pag-uusapan. Pero certainly, isa sa mga bahagi is kung paano natin mas ihahanda ang ating mga manggagawa, our daily wage workers, our middle class workers, kung paano natin sila mas maihahanda sa usaping ito. In the immediate, ano ang kinakailangan? At saka in the long term, ano yung kinakailangan? Pero ani Kimbo, ang pagtataas sahod ay isa ring factor na inflation. Layunin ng Kongreso na makabuo ng mabilis at epektibong solusyon mula sa targeted assistance hanggang sa long-term reforms para maprotektahan ng mga Pilipino sa epekto ng pagsipa ng presyo ng langis. Jules, nakatakda naman dumalo bukas ang mga cabinet members, partikular na ang mga nasa energy sector. Gayon din ang regulators at ang policy o ang economic manager para sa pagbibigay ng datos at sa mga policy option. Balik sa iyo, Jules. Maraming salamat, Vel Custodio.